Welcome back to my channel. Tara, sama kayo sa trip ko. Kumusta mga kinigilid kong tagapanood? Narito na naman po kami upang magsadula ng pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at maging mahalagang bahagi ng buhay. Charot lang, for today's video, pupunta kami ngayon sa Commonwealth Market at mamamalengke kami. So since nandyan na kayo, itutour namin kayo in just 1 hour. So stay tuned lang guys kasi sa ending ng video na ito ay may pa-premium kaming ipapamigay. Hops! Huwag i-forward ang video. Kitang-kita ko yan. Meron namang malapit na nabibilihan na talipaw pa sa amin. Pero iba pa rin ang presyo pag nasa Commonwealth Market ka na. O mga bata, huwag tularan yung kasama ko. Babe ng babe. Babe is not allowed outside of the house. Habang naghihintay kami na masasakyan, ayan at may jeep na. Muntik up masagasaan ang bike. Pamasahe nga para sa jeep guys from sa amin hanggang Commonwealth Market. 12 pesos na po. Pamahal ng pamahal. At dahil nabuboring ako sa loob ng jeep, lumipat ako sa gilid na. Picture mo po, videohan mo ko dito. A few hours later. Tarot. Nasa Commonwealth na kami guys sa Commonwealth Market ng Manggahan. So tumawid kami from the barangay guys kasi doon ang babaan. After namin ng jeep, tatawid ka dyan sa may ginagawang MRT-7. Alam niyo ba kung bakit kami lumiko? Hindi kami lumiretso? Kasi bibili muna ako ng mga supply sa tindahan na may discount akong 10% sa may tindahan ng mga Chinese doon sa Lulu bago mag-litix. Nakakamura kasi din guys. May less kasi akong 10% sa lahat ng binibili ko doon. Alam niyo ba yung mga nagtitinda dyan sa gilid-gilid doon bumibili? Sikreto malapit yun. Yan nga para yung magandang view na yan guys is yan ang MRT-7 ng Manggahan Station. Nagagawin soon. Next year ata open na yan. So, sa susunod na mga vlog namin is nasa MRT na kami. Sana nga sulat mag-open na yan kasi napakatagal ang ginagawang MRT-7 guys dito sa Commonwealth Avenue. Ilang taon na ata. I think 6 years, 7 years. Hindi pa rin natatapos. Pero syempre pag natapos yan, maging okay ang lahat ng ilang taon. So habang hindi pa natatapos yan, magkatsaga muna tayo sa jeep. Mataksi-taksi. Pero maging maluwag sigurado ako ang kalsada sa Commonwealth Avenue pag natapos ang Station 7 or MRT-7. Magkakaroon din dito sa malapit sa bahay namin ng station guys. I think tatawagin nilang Don Antonio Station. Kasi malapit sa Don Antonio. At sikat si Don Antonio. Ayan guys at papunta na kami. Yan mga nadadaanan namin dyan sa Commonwealth Avenue guys na mga cellphone na nakalatag sa gilid. Pwede kayong bumili dyan guys. Mura-mura lang ang mga cellphone dyan. Meron tig 1,500, 1,000. I think meron tig 700. Pero yung kapalit ng sakit ng ulo ng panghabang buhay. Charot lang, okay naman sila. Well, siguro, malas-manasin ka lang kung nasira ang nabili mo. Karamihan dyan guys, China phone. Kaya, kung mura ang binayad mo, huwag kang mag-expect ng too much. Gumastos ka lang ng mura, kaya mapapamura ka sa huli. Ayan guys, dumating na kami. Diyan sa binibilihan ko na yan, pwede kayong bumili dyan.
Pero pag paisa-isa lang ang binili nyo, wala kayong discount. Pagkatapos namin mamili dun guys, dimiretso na kami papuntang Commonwealth Market na talaga. So yun guys. Finder na. Commonwealth Market na talaga. Nakablog na to. Pero syempre kakain muna kami. Maghahanap kami ng food. Gusto ko sana pang Muslim na pagkain. Kaya dumaan kami dito sa may kalendere ng mga Muslim. Mga maranaw sila guys, hindi sila katulad namin Maguindanao. Kaya expect nyo na maanghang at madidilaw ang mga pagkain nila. Kasi yun ang hilig ng mga maranaw. Sad to say guys, wala din ang paborito kong pagkain na budi. Yung itlog ng malaking isda. Yun kasi ang normally na hinahanap ko sa kanila. Kaya nag-decide kami na sa bahay na lang kumain. Total saglit na naman kami sa palengke. Sabi ko, mag-a-andy rice na lang tayo sa bahay. Ay at magbubuko muna kami. Nakuhaw na ako sa tatalakad. Medyo malayo rin ang nilakad namin. Kaya sabi ko, buko muna tayo. Sa akin, bitbit ko lang. Fresh na fresh. Yung buko nila dyan guys, 10 piso ang maliit. Bali 25 yung sumunod. Parang mura. Pag buong buko, binili ko kasi 40 pesos lang. Pero since hindi malamig yun, dyan na lang ako sa malamig. At least, masarap pa. Sana malinis, para hindi sumakit ang tiyan ko. Ayan guys, at tinataasan na kasama namin yung video na dala namin. Papakita ang gilas ata. After namin mag-inom, diretso na kami sa Commonwealth Market guys. Sa mismong palengke mismo. Ayan, pagpasok mo dito guys, may kita mo dyan lahat ng mga bagay na hindi mo ina-expect. Charot. Lahat ng mga kailangan natin guys, may kita na yun sa Commonwealth Market. Malawak kasi ang market na yan. I think kung hindi ako nagkakamali. Ang Commonwealth Market ang pinakamalaking supermarket or public market sa Metro Manila. Yes, sila yung mas malawak na palengke. At kumpleto lahat ito. Ang first na pupuntahan namin sa mga isdaan guys. Dito sa naladaanan na yan, pwede kayong bumili dyan ng mga siomay, hotdog. Noong mga araw na nagtitinda pa ako ng boroya sa bahay, dyan ako namimili. Mura yung mga bilihin dyan. Like siomay, hotdog, at kung ano-ano pa. Yung mga pang small business, pwede yan dyan. Humanap kayo ng suki para bigyan kayo ng discount. Number 1 batas kasi ng palengke guys is may suki ka para may discount ka. Kasi kung wala kang kukuning suki, hindi ka magkakaroon ng discount. Ayan at pupunta na kami sa mga palaisdaan guys. Or mga isdaang binibenta. Pagbungad mo guys, dyan may mga isda dyan. Pero huwag kayong bumiti dyan kasi mahal. Kasi nasa bungad nga sila. So ang ginagawa ko guys is doon ako sa dulo. Pinakadulo. Mas mura yung isda doon. Parang bagsak presyo. Kasi kung dyan ka sa bungad, although fresco rin naman lahat, mahal sa kanila. Hindi ko alam bakit. Kaya dumidiretso ko dun sa likod. Or pag nakamotor ako, doon ako nagpapark sa likod para diretso na dyan sa likod. Wala kaming dalang listahan sa mga oras na yan kung anong bibili naming ulam. Kasi sabi ko, basta mamimili ako na magugustuhan ko ulam. Sawang-sawa na kasi kami si tilapia sa rep. Puro na kami tilapia, pritong ganito. So ang gusto ko yung kakaiba naman. Ayan at naghahanap na kami. Sana may mahanap na kami. Medyo maingay guys sa palengke. Kasi yan ang kasiyahan ng mga tagtatrabaho. Music. Bawal ang TV. Baka maputo nilang kamay nila pag may TV dyan. Ayan at ikot-ikot kami. Mamimili ng isdang magugustuhan ko. Yan ang first attempt namin guys. Yung mga tambakol na isda. Gusto ko sanang kataan. Kaso tinignan ko yung hasang. Piling ko hindi na fresh. Hindi na mapula yung hasang niya. Kasi natutunan ko sa mga nanuno namin, pag mapula daw ang hasang, fresh pa yun. Pero pag hindi na mapula, ibig sabihin, hindi na yung fresh. Parang si Dracula. Hindi na mapula yung mga labi niya. Hindi na rin mapula yung mga skin niya. Kaya zombie na siya. Kaya ganun din sa isda.
Hindi masarap at zombie na. At ayan na tayo. Second attempt. Bangus ang target namin ngayon. Ang gusto ko sana ipaliwanag kay kuya, gusto ko yung bangus na walang tinik. Yung natanggalan ng tinik. Boneless ba ang tawag dun? Kaya hindi niya maintindihan. Buti na lang sa bandang huli, intindihan niya ako. At sabi niya, doon daw ako pumili sa malalaking bangus. Mahal guys, kaya gusto ko sana maliit lang. Kaso hindi daw pwede tanggalan ng boneless yung maliliit na bangus, dapat daw malaki. Kaya napilitan ako. Yung bangus dyan, 180 yan isang kilo kasi 9 din palahati. Tapos medyo may dagdag ata kapag pinatanggalan mo ng buto, ng tinik, yung bangus. Kaya ang binayaran ko, 260. Kahit hindi pa siya ng isang kilo. 2 piraso lang guys, muntik na mong 2 kilo. Ang mahal ng bilihin ngayon. Kung pwede lang bumalik sa nakaraan. Kaya ganun tayo guys. Kailangan tipid-tipid, practical. Para makasabay tayo sa panahon na yun. Mahirap ang buhay ngayon. Tignan mo yung mga nagtatrabaho. Kailangan nilang kumayod ng kumayod para mabuhay. Yung mga kamay nila guys na bubulok, yun ang napansin ko. Kasi minut-minuto, araw-araw, na dawag nila isda, kaya mabubulok talaga yung kamay. Kawawa rin sila. Pero ganun talaga ang buhay natin. Lalo na't nagmamahal lahat. Kawawa tayo mga Pilipino. Ay, tagahanap pa ako kung ano pang pwede ulamin. Napansin ko lang tinitignan kami ng dalawang to. Hindi ko alam kung mabuti nasa utak nila o palalait. Pero okay lang naman. Mga kaibigan natin yan. Baka nagtatatalan sila kasi may hawak kaming camera. Shout out sa inyong dalawa kuya. Sana mabuti yung iniisip niyo sa amin. Char. Ay at gusto ko pong mamili ng ibang ulam sa gilid-gilid. Gusto ko sana pusit. Kaso wala magluluto ng pusit sa amin. Yung nakaraan nagpaihaw ako. Hindi masarap yung pusit na naihaw nila. Malansa. Kaya bangus na lang, ibababad ko na lang sa suka, ilalagay sa rep. Kung gusto niyo bumili dito, sila yung contact number nila. Pa-reserve kayo sa kanila, tawagan nyo yan. And guys, tinatanggalan na nila ng tinik yung binili ko ang bangus. Sana masarap ito pag uwi sa bahay. Il-prito ko agad. Kaya guys, at nilinisan pa rin nila hanggang yun. Medyo matagal lang ang ihintay niya. Hindi ganun naman talaga kabigas paglinis ng bangus. Pabusisi ang ginagawa nila. Iniisa-isa nila yan. Hanggang maubusan ng tinik. Ayan at tapos na rin sa wakas. Maingay guys. Mabibo yung mga nagtitinda ng isda. Shoutout daw, sabi ni kuya. Shoutout. Si Dodong nga pala yan. Suki namin. Joke lang, hindi ko kilala. You know. Shoutout na sa mga customer namin barat. Bibili nila ko dyan. Shoutout sa mga taga-Negros Occidental dyan sa Bandung Kapulan. Bago na kayo. Bago na. Hindi na tayo nagbabago. Hindi po ba? Ano po yan? Nariwa po. Nakauli lang naman. Sarap yan. Ito, ng bakol tawag ito guys ha. Kilisel. So, Guys, sabi to, kano ba sa ating guys, birthday na to? Di pa rin tumataas presyo. panuwa mo na kay umiiyak ka naman sa ano dyan mga followers na. Parang ko daw. 90. Parang ko daw. Slice. Tignan nyo, ito yung pinakamalapit mag-iwa dito sa ano, market. Galing to sa Thailand. Pangalan nito si Junjun. Ano yung ano nyo guys? Yung page nyo guys? TV Vlog. Ha? Dark Sweet TV Vlog. Dark Sweet TV Vlog. Nice.
Start! Saan? Sa YouTube, sa Google, sa Yahoo, ano? Lahat. Sa Instagram, sa Facebook. Kita niyo na guys kung gaano sila kakulit. Pero okay lang, friendly naman tayo. Sa mga panahon na yan, wala pa kaming sticker. Kaya di ko mabigay. Pinakita ko na lang ang logo sa cellphone ko. Kasi wala akong moment, hindi nila maintindihan sa sobrang ingay ng palengke. Ayan guys, at kung naghahanap kayo ng mga murang isda, I think sa kanila mura lang. Kasi yung pinili ko, yan o, tilapia, 40 lang kalahati. So malalaking tilapia yan. Tapos yung pinili ko, isdang malaki, 200 plus na, super laki na. At saka presko pa. Okay, so nakikita nyo guys. May mga bangus din sila, pero nakabili na kami ng bangus doon sa unang palengke, unang nakita namin. That's called, Yan. bluefin sa English. Pero pag may hirap na tayo, Tagalog na tayo yan. Ano yan, tambako lang. Tambako na to. Ina-explain ni Kuya, kapag mayaman daw bumili, Bluefin. bluepin. Pero pag mahirap, tambako lang. Yan na, piyak daw. Shout out sa inyo mga kuya. Napaka-friendly niyo po. Salamat sa pag-follow sa amin at pag-abang ng mga video namin. Ayan. Sa susunod po, bibili kami ulit sa inyo. And thank you so much po. Ayan, at may mga bago tayong followers. Tilapia nga, di siya pinagkasawaan eh. Hindi, iba naman, di ba nung nawala hindi kami nilapa, kuha naman, galunggong, tilapia, ngayon bangus naman. Laki na. Guys, Thank you. Manok. So yun guys, may nag-subscribe nga pala ng page natin. Ayan, at paalis na kami. Kaso sumisigaw sila na pahingi daw ng sticker. Wala pa kaming sticker, guys. Kaya natawa na lang kami. Next step namin guys, manok naman. Pagkatapos ng isda, manok naman kami. So dito ako bumibili ng manok guys. Sukay ko yan. Followers din natin yan noon pa. Kaya dyan talaga ako bumibili sa kanila. Hindi ko alam kung may discount ako. Talagang totoong presyo yun. Pero sabi niya discounted daw ako. 145 pesos lang kasi yung 1 kilo. Pero pabago-bago, siyempre minsan tumataas at buwababa ang presyo ng mga karne sa palengke. So ang mga oras na yan, 145 ang kilo ng bigay niya. Picho kasi ang kinukuha ko kasi para sa pastil na iluluto ko. Kaya nag-order na kami. Maraming makulit sa gilid guys. Nangaalap sila ng bagsakod. Ihalo sa manok. Pero hindi namin kailangan kasi magta-taxi naman kami. Pinapadobli ko ang plastic ng manok para hindi tumulo sa loob ng taxi. Mahirapan kayo ng bed. Kagayas. Wala kayo bed. Mura lang na tempo. Shoutout nga pala kay ate makulit na nagtitingin ng sako. Naintindihan ko naman siya siyempre kailangan na mapabenta. Kaso sorry ate, hindi talaga namin kailangan. Ayan at pinaproseso na yung order namin guys. Mabilis lang naman ang ginagawa kasi 10 kilo lang ang kailangan ko. Nauubos ko kasi yan ng ilang araw lang. Ubus na. So ang malengke na naman kami ulit. Kaya ng buhay na meron na po guys. Kala nila madali. Siyempre, bawat isa sa atin kailangan kumayod. Trabaho sa gabi, mamalengke sa umaga. Papahinga rin ako minsan. Pasensya na kayo sa kasama ko. Paipan. Dahil mabait yan mga tropa natin yan. Si Gian Apelado. At saka si Jojo. Yan may hawak ng camera. Labi siyang may hawak ng camera guys.
ng manok. Ano? Hindi ng manok. Hindi ng manok yan para. Ay bumitaw, isang tulad mo. O diba, mga senior yung kasama ko. Kahit wala sa tono. Ay, nagpasensihan niya na guys. And, pinagkichismisan kami yung nasa likod guys. Mga tao. Yung mga nagtitin ng plastic. Bragger daw kami, sabi ni ate. Lager sila. Tapos yung isa, takot makuha sa camera. Hindi ko alam kung bakit. Tingnan mo nang papakit yung isang kasi alam nila may camera. Shoutout sa inyo ate mga nagtitinda ng bagsako sa palengke. Napaka-proud ko po sa inyo. Ang sisipag niyo para ka. Kailangan maghanap buhay ang bawat isa sa atin sa mahal ba naman ang bigas ngayon. Ewan ko na lang. Yan, yung tatlong yan. Shoutout sa inyo, te. Sana mo panood nyo to para makita sa sarili nyo. Helpa! Ate makukulit sila. May camera daw. Nahiya na si ate na-realize niya malaraya pala. Yan talaga ang buhay. Tingnan niya guys, ang ginagawa nila. Nagtingin sila. Ayan, patapos na yung order namin ng karne guys. Ang dami. 10 kilo yan. Ilang araw lang ubos na yan. Ang benta yung pastel ko guys. Masarap daw ako magluto. Yan. Yan yung kuha sa camera ng cellphone ko guys. Mas malinaw. Bili na kayo dyan sa manupa ni kuya. Bibigyan daw kayo ng discount niyan. Nabait yan. Pakiusapan nyo na lang. Per kilo ng manok mo sa regular. Pero at least 100% guys na fresh yung mga manok nila dyan. Napaka-fresh. Siyempre, doon tayo kasi mga kinukuhanan ko dati, nasuki ko dati dyan is laging nasisira yung manok. Pero sa kanila never pa nasira yung manok ko. So, siguro mabilis maubos pero hindi ko pa na-experience na nasira yung manok na galing sa kanila. And guys, nagtakip na si ate girl ng sako kaya nahiya siya sa camera. Ngayon lang ata niya nalaman na camera pala yung dala-dala namin. Pinagtatawanan siya ng mga kasama niya. Huwag ka mag-alala, te. Tatakpan na yung mukha mo ng sako. Pero shout out pa rin sa inyong lahat. I'm so proud of you. Ang sisipag niyo po para sa mga anak niya. At nagbayad na ako ng puro barya. Hindi ko po binasag ang alkansya ko. Sadyang barya lang po talaga pinambayad ko. Yan, inaalo pa po niya atin ng sako. Bigyan daw ako kasi vlogger daw ko kasi hindi ko kailangan talaga. Basura lang sa bahay yung mga ganyan. Nagtatakip pa rin siyang gandulo. Ilandigan talaga ni ate. Pwesto rin nila yan guys isa. Bali dalaw yung pwesto nila mag-asawa. Nasisipag na mag-asawa na meron din doon. Babay daw sabi ng bakla din sa dulo. Shout out te. Ayan. After namin ng manok guys, ito naman kami sa mga mantika. Asukal, mantika. Yan, dyan naman banda, dyan ang mga itlogan kaso hindi ako bibili ng itlog dyan kasi pares lang ang presyo sa amin. Tapos bibit-biting ko pa mababasag pa. So doon na lang ako sa amin bibili ng itlog. Yung mga tuyo naman doon sa kabilang side na yan, doon kayo makakabili ng mga tuyo, mga
mga daing, dun. Okay, so yan ang bibilihan ng mantika, guys. Asukal, harina, dito ako bumibili sa kanila. So, iiwan lang namin yung galon namin. Sabay doon na kami sa mga styro. Dadaanan na lang namin yan pagkatapos nilang i-refill. Mantika pala, 1,120. Mura yung mantika ngayon kumpara dati na umabot ng 1,800 to 1,900. Ngayon, bumaba na siya. Grabe dati guys yung mantika. Buti ngayon bumaba na. So yun, sabi ko, iwan muna namin mga dala-dala namin tapos daanan na lang namin pag natapos namin yung lahat na kailangan namin bilhin. Kaya pumayag naman sila ate. So kikuyan sila, kilala na nila ako. Kaya ganyan sila makipag-usap sa akin. Kilala na ako ni ate. Shout out sa'yo te, sana hindi ko pala nasabi na may vlog ako. Sana mapalo niya ako. Next time sabihin, bigyan ko sila sticker, idikit nila sa loo nila. Charot lang. So dito yung mga bigasan guys, pwede kayong bumili ng mga bigas yan, yung may NFA rice, pero super mahal ng mga bigas din na yung mga presyo. 55, 57 na yung bigas, 58 guys, super mahal. Tapos napansin ko lang guys, yung may mga bubuyog na malalaki dito sa may mga asukal, pinapabayaan lang nila. Ang tinan mo, mga malalaking bubuyog guys, ang cute. Hindi sila nangangagat, gusto lang nila ng matamis. Ayan, so, ayan yung mga presyo ng bigas asukal guys, patingnan nyo na lang. Sa Commonwealth Market daw, price ng mga bigas, super mamahal pa rin. So ayan, diretso kami dito sa baba. Kapag gusto nyo maghanap ng presyo sa palengke guys, doon kayo makipag-ugnayan sa room na yun. Yun ang pinaka-office ng palengke. Tapos bababa kayo dito, diretso na kayo sa mga styrofoam. Tapos sa dulo naman, mga sibuyas, bawang. So super lawak talaga ng palengke nila guys. Parang nasa mall. Diyan kami. Ang kukuhin naman namin dito ay styro. Spaghetti, styro, kutsara. Lamampas yung kasama ko. Kala niya ata doon pa kami sa dulo pupunta. Ayan. So dito ka kakabili ng straw, styrofoam, mga disposable dito sa kanila. So yan na nag-explain ako. So napapansin natin na nagbablog kami. Kaya tingin sila ng tingin. Pati yung may-ari napatingin sa akin. Kasi yung mga ibang mga store kasi mas gusto nila minablog sila para malaman kung saan sila nagtitinda at sa lahat ng makakapanood alam na kung saan bibili, kung saan makamura. So mas choices nila yun. Parang mag-endorse ka sa kanila ng mga paninda nila. Ganun lang naman. Kasi kung ako yung may tindahan tapos ipopost sa social media at magbabiral. Oh, di mas maraming suki ako meron ako. Ganun talagang buhay. Yan tumayari guys yung napaitim dun sa dulo. Napansin ko kung tumayo siya nung nakikita niya nagbablog ako. Katapos namin dyan, doon naman kami didiretso sa kalsada na yung papasok. Kasi doon yung mga lahat-lahat ng mga sibuyas, bawang, kamatis. Super busy ang mga tao dito sa palengke guys. Tingnan nyo, kailangan lahat kumikilos. Gaya ng buhay palengke. Pinaplano ko rin na kumuha ng pwesto sa palengke para maging busy rin. Dadagdagan ko yung pagka-busy ko. Siguro kung kukuha ako ng pwesto sa palengke, mag-ahire ako ng mga tao magtitinda din. Kasi ang gaganda ng mga pwesto dyan guys, may pinipiling ko hindi mangyayaring wala kang benta sa dami ng umiikot na tao dyan. Pinaplano ko rin yun pero gusto ko sana yung kainan. Like burger, restaurant, doon sa may bungad. Naghahanap na ako ng pwesto doon. Nag-usap na rin kami ng suki namin ng manok. Tapos sabi niya sa akin, try ko daw magtinda ng manok. Parang supiling ko, hindi ko kaya yun. Kasi mababasa yung kamay ko at mabubulo. Super masikaso yun. Pero soon tignan natin bakit kaya rin.
Ayan, so naghihintay pa rin ako dyan na matapos yung order ng una para ako naman. Ayan, nire-ready ko na yung mga kailangan ko. Tinuturo ko na yung mga order ko kasi ililista yan ni Kuya. Ganyan ang buhay palengke, guys. Bawat isa kumikilos. Magtaka ka kung ang mga tao dyan nakatunganga lang. Ganun talaga ang buhay natin. Ayan, at medyo matagal-tagal akong namimili. Kasi nakalimutan ko ngayong listahan na dala-dala po. Nakalista lahat ng bibilin ko kaso nakalimutan kong dalhin. Hindi ko naman matawagan sa bahay kasi ninaga-online yung tauhan ko. Kaya iniisip ko na lang kung ano yung mga sinulat ko dyan. Kami ngayon sa Ay, natatapos din kami. Diretso naman kami ngayon sa may mga Commonwealth Market. sibuyas, bawang, luya. Para last na yun nabibilhin namin, tas uwi na kami. Diyan guys, yung mga sugi ko dati sa mamihan, nung nagmamamihan pa ako sa mga pwesto na yan. Diyan ka naman makakabili ng mga noodles. Yung mga tipong pang negosyong mamihan, diyan naman sa side na yan. Yan, mga star margarine sila. Pero dahil wala na tayong mamihan, hindi na dyan ako bumibili. Yan guys, yung mga sibuyas bawang na side naman. Medyo hindi maganda yung maapakan mo. Medyo marumi. Pero, chinelas ka lang. Maganda, okay, ingat-ingat lang din. Sa leptos. So, diyan ka makapabili naman ng mga pang halo-halo. Pero dito sa dulo, yan ang mga sibuyas, bawang na ito. Suki ko guys yan. Malawak yung area nila. Oh. Diyan ako bumibili. Sibuyas. Super mamahal na guys na mga bilihin. Akalain mo dati nakaka 300 lang ako dyan sa marami akong nabibili. Ngayon 600, 700 na yun nababayaran ko para lang sa mga ganyan. Pero okay lang naman kasi kung wala yan, hindi mabubuo yung lasa ng pastel natin guys. Wala kang mas malaki. So malaking tulong yan para sa akin kasi kahit gaano pa mahal, kailangan ko pa rin bilhin. No choice ang tawag doon guys. So tinanong ko si ate kasi yung sili na binibili ko sa kanila na normal is 90 per kilo na. Ngayon, 220 per kilo na. Tumaas ang sili guys ng sobra yung siling green. So yun ang mahirap. Tatandaan namin sa vlog niya. Kaya sa mga bumibili dyan ng mga ganyan sa tindahan nyo, make sure guys na okay ang nabibili nyo at saka make sure na tama yung mga nabibili nyo. Okay, so doon tayo kung saan feeling natin makaka-discount tayo, doon tayo bibili. Okay? Parang feeling Medyo nagtagal na kami dito kasi hindi ako makakapag-decide kung bibili ba ako ng bawang na pwedeng ihalo ko sa pastilon ibudbud for toppings. Yung pastil natin para may bagong unique na lasa yung pastil. Since hinahanap-hanap lang yun araw-araw 24/7 dito sa bahay sa may tindahan namin kasi masarap daw. So gusto kong bigyan ng surprising lasa yung pastil sana. So yan, nagdi-discuss na kami kay ate kung magkano yung babayaran ko, ganito, ganyan. So hopefully na makakamura kami guys. Sa vlog niya, purikot. Kababait yan sila guys, super babait na binibigyan ako natin ng discount. Kasi sa tanda ko lagi, normally kahit malayo yung pinapasok ko talaga kasi dun sa kanila nakaka-discount. Pinag-usapan ako ng dalawa. Kakain ng kami sa bahay, ani rice toast. Kuripot kasi ako. Alam naman natin yun. Okay, so nagsipagtawaran pa ako kay Adi din. Sana. Kuripot talaga yun. No? kuripot yan. Ay, milyonaryo. Niliraro? Milyonaryo na eh. Kuripot pa rin. Andy Rice yan mamaya. Pinagkichismisan pala ako ng mga kasama ko guys. Na moment na yan. Habang nakikipagtawaran ako dun sa dulo, sila nakikipagchismisan. Nag-usapan namin pala Mga bad. Ayan at mga tatawaran na kami guys at konting kembo talaga at patatapos na.
Haba-haba ng video na to. Hindi na matapos. Required lang talaga guys na gumawa ng video na mahaba. Kailangan daw yun. Kaya ituturo ko kayo para hindi kayo maboring sa kapanood ng video na ito na hindi ko pinutol-putol o kinlip-clip. Kasi dapat nga mahaba, mag-istorya na lang muna tayo. Explain ko sa inyo guys kung ano yung mga kailangan natin bilhin. Yan sa mga palengke na yan kung saan-saan kami nakakarating. So dyan guys, sa dulong-dulo na yan sa kabilang side ng palengke, doon pumasok kami. Doon kami sa pinaka-side na sa may Jollibee. So pinaka-dulo na yung mga... Yan, sa dulo na paglabas mo dyan, kansada na siya. So parang medyo malayo yung nilakad namin para makarating dyan. Kasi ilang store yung kailangan naming daanan. Dumaan kami sa may oil, tapos dumaan kami sa mga styro. Pagpasensya nila yung kasama ko pa talaga. Tapos dumaan naman kami sa mga styro, then mga gulayan na din. So marami hindi lang mga sibuyas din guys. Dun sa kabilang side, prutas na yan. Tapos dun sa dulo naman, mga gulay, mga talong, nandiyan na yan. Pero yung side na dito sa gilid na yan, mga sibuyas, bawang, luya. Parang in-alternate nila guys na maganda yung pagka-alternate nung nakaseparate yung bawat kailangan mong bilhin. So that's why na maganda yung supermarket talaga ng Commonwealth. Napakalaki at nakaseparate. Hindi yung magulong palengke na naghalo-halo. Sa kanila separate talaga. Kung saan mahanap yung hahanapin mo, isa lang ang pupuntahan mo. Ano. Well, magkakatapatan sila ng tindahan. Di ko alam kung kumikita pa ba sila. Siguro, sa bait na lang siguro or pag-aakit ng suki na lang sila naglalabanan. Kasi tutuusin guys, din ang moment. Sa kabila rin, ganoon din ang paninda. Tapos sa kaharap na ganoon din ang paninda. So, ganoon talaga yung buhay sa palengke. Kaya mo nagreklamo na marami daw tindahan ng kapitbahay. Tapos sinasabi ko na sa palengke, magkakatapat sila. May kita rin sila dito pre sa atin. So, ganoon talaga yung buhay. Pasarapan na lang. Kunwari, may gumaya sa paninda mo. Tapos meron din sa katapat mo. So, pasarapan na lang. Galingan mo yung sa'yo para ikaw yung lalapitan ng tao. Ganun lang naman ang buhay dun. So ayan, at patapos na kami. So kailangan ko na magbayad. So kukuha ako ng barya sa daladala ni Apilado. Siya yung may daladala ng mga barya. Kasi ang ginagawa ko guys, yung mga barya na yun, pinambayad ko sa palengke. Kasi alam mo kailangan yan ng barya sa palengke. Kasi kung ilalagay ko yan sa bangko, bibilangin ko isa-isa, isa-separate ko isa-isa, so mahirap. So ginagawa ko, binabalot ko ng tig 100 at pinambabayad ko sa palengke. Kasi kailangan nila ng mga barya sa palengke. That's why na tinatanggap nila yan. Pero kapag bibayad na yan sa Pure Gold, may minimum silang 1,000 pesos ata na barya ang tinatanggap nila. Ayaw nila ng marami. Ganon. Matanggap din ang barya pero wag super barya. Ganyan si Pure Gold naman. Kaya may nalaman kayo guys, di ba? So ganoon talaga yung buhay. After namin yan guys is dadaan na kami din sa pakyat at dadaanan namin ang mantika. Yung binili namin oil tsaka mga iniwan namin gamit. Doon na rin kami dadaan palabas na. Kasi paglabas mo dyan, kunwari pag akyat mo, di ba, iikot kami, pag-akyat pa, pabalik kami doon sa may iniwanan namin mantika. Tapos kukunin namin yun. Then, lalabas kami. Nang ilang segundo lang siguro lalabas na pameta. Paglabas mo, nandun na yung mga taxi na kalsada rin sa pinaka-main road ng Commonwealth Avenue. Nandun na yun. So, madali na lang talaga. Okay, so ganoon lang guys sa pag magmamalengke kayo sa Commonwealth. Alamin nyo kung ano yung mga bibilhin nyo para isa lang yung pupuntahan nyo. Kulari sa grocery. Okay, o binigyan daw ko ni ate ng 10 pesos discount. Binawasan niya ng 10 pesos yung pinamili ko. Thank you te, chat out sa'yo. Hindi ko na sila in-interview kasi parang wala naman silang customer, no need na i-vlog pa sila. So,
Ay, napaalis na kami guys at papunta kami. Yan nga mga prutas yan. Mga prutas naman dito sa madadaanan natin na yan. Yan naman yung mga side ng mga fruits. Hanggang dun sa dulo. Kadiwang side fruits na yan. So, yan na kami guys. Papunta na kami dun sa may oil na iniwan namin para lumabas na. Lalabas kami dyan at papunta na dun. Yan, dito naman yung mga Tupperware. Hanggang dulo rin yan. Hire-hirera rin yan mga Tupperware. Dito naman pag mga sari-sari store na gusto niyo ng tinda ng pambata, meron dyan. Kaso ako ayoko magtinda ng mga ganyan. Shout out daw kay Kuya. Hi pa siya. Alam niya ang camera yung dala namin. Kaya hindi niya alam. Hi. Vlog daw niya. Subscribe daw niya kami. Yung sa kanila di ko sila narinig. And tapos dito yung mga peanut butter. Pwede tayong bumili dyan pero hindi ko gusto. Hindi masarap. Char lang. Yan, pag-akyat nyo dyan, yan, si tatay nagtataka siya nung hawak-hawak namin. Yan. Pag-akyat nyo dyan, guys, nandyan yung mga ceiling fan, pwede kayong bumili dyan. Yan. Ang ganda ng kulay dito, iba-iba yung kulay ng paninda nila. Nice. Yes, yan. Pagod na ako dyan, guys, kasi parang layo-layo na nilakad namin. Kasi mo naman, may mga time na dyan sa area na yan guys, malinis yan. Pag naglinis yung palengke, malawak yan, inuurong-urong nila yung mga naka-display dyan. Yan ngayon, punong-puno na naman, pang konti na madadaanan ng tao. Pero may mga moment na malinis yan. One time na dumaan ako super linis dyan guys, tapos nagtaka ako, sabi ko lang saan yung pa-display dito, yung para nag-cleaning inspection na yung common yard, kaya lahat ng mga naka-over dyan na display, tinanggal nila. So I think na yung moment na yun, wala pang nag-cleaning dyan na common yard market. Ayun, at kukunin na namin yung oil na pinaiwan namin guys, yung binili namin oil para makauwi na kami kasi pagod na kung wala po kaming kain dyan guys. Hindi kami nakakain kasi nga hindi namin nagustuhan yung pagkain doon sa mga Muslim kanina. Kaya sa bahay kami magkakain. Kaya pagod na rin ako. Shout out pala kila ate na nakatingin lagi sa akin, di ko alam bakit. Shout out sa iyo, ate girl. Hindi na alam, may camera kami nila. So hindi na nakikita. Pag tinitignan nila, ibig sabihin na nalaman nilang camera yung dala namin. Kasi ang dala namin 360 camera. So yung mga ibang tao, hindi nila halata na nagbablog kami. Pero yung iba nakahalata nila. Kasi hindi naman kasi umiilaw yan normally na nagre-record siya. Ay, nagpaakyat na kami. Ayaw nila ipabuhat ko. Ayaw daw nila. Sige go. Kasi normally guys, pag ako yung namamalengke at yung ibang kasama ko, pero hindi nila kaya, pinapabuhat ko yan sa mga nagtatrabaho doon ng mga lalaki. Pwede naman yung kahit bigyan mo o hindi, okay lang kasi trabaho talaga nila yun. Ubuhatin nila palabas dyan. Tapos dahil kaya naman doon nila, di sila na. Okay? Tapos yan, gusto nila ng burger, guys, burger. Naamoy nila yung burger. Yung burger muna tayo. Habang nag-burger kami dyan, guys, naisip ko na ang ganda ng negosyo. Ng burger talaga ito. Ang ganda ng negosyo, ang daming tao, 24 hours yan guys. Hindi nawawala ng tao, swerte talaga na nakakuha ng pwesto na yan. Yan yung mga dream pwesto ko talaga namin. Ang ganda ng pwesto, nasa sentro ka ng mga tao, kahit magdamag maghapon ka magtinda, okay lang. Yan yung mga trip ko talaga, mga pangarap kong pwesto. Diba? Nasa sentro sila, so parang go ka lang ng go. Tinan mo siya ating arag si ate, mag-isa lang siya, kawawa naman. Dapat dyan dalawa para may mag-ready sa mga gamit niya. Kasi ang daming taong bumibili siyempre. Lalo na siguro piling ko paggabi, maraming bumibili dyan. Ingit ako sa pwesto guys, sabi ko sayang naman. Kung ako lang pwesto na ganito, naku po. Gusto ko talaga ng negosyo talaga. Since pa talaga, business is business-minded na talaga. Gusto ko negosyo lang talaga. Bibili kami ng burger na buy one, take one. Iniwan ng kasama ko yung camera, patatay yung idlaw niya dyan. So, nagtaka ako. Baka mawala or matumba, mababasag yung lens niya. So, dapat talaga hawak lang yan. Pero, alam niyo, makukulit yung mga kasama ko, guys.
Ayan at nabuburger na kami. Iniwan niya guys. Tinawag niya yung isa. Doon yung mga dala-dala namin guys. Busy naman yung isa. At habang naghihintay kami dyan guys, is may nagtalog sa akin ng basahan. Buti na kabili ako ng basahan na bilog. Tapos nakita ko may walis. Hindi ko na makalimutan. Lagi ko na lang nakakalimutan yung mga maliliit na bagay na yung katulad ng basahan, walis, unan. Pag nakamalengya, hindi ko alam bakit. Buti na natsyempohan ko. 100 pesos to. Ito 135 daw yan guys. So, 140 ba sabi ni ate. Parang 100 yung hawakan, tapos 40 pesos yung walis. So, mahal pala yung kawayan dito sa Maynila. 100 na yung ganyang kawayan. Pero gusto ko yung ganyang walis para hindi ka nayuyok ko at hindi nasasakit yung likod mo kung magwawalis ka, diba? So, parang matibay yung ganyang klaseng walis. Okay. So, nag-deal kami ni ate na yan na lang ang bibilhin ko. Tapos nakalimutan ko mag-discount. Nakalimutan ko humingi ng tawad. Dapat tatawad ka. Hindi ko naisip na kailangan palang tumawad. Manipis nga naman daw kasi. Kapag yun daw ang bibili ko yung walang hawapan, manipis. So yun na lang yung may hawapan, tsaka may guma pa. Hindi ka nagagawa-gawa. So, muli naalala kong tumawad na pa-discount pa po ng 10 pesos, I think. Sabi ko, nakalimutan kong tumawad, dapat pala tatawad ako. Tapos binigyan na ka-discount ako kaya ate ng 10 pesos. Sabi na, sige po, wasan natin ng 10 pesos. Binawasan natin ng 10 pesos. Diba? Madali naman kausap yung lahat palengke ka. Madali lang talaga kausap ang mga nagtitinda niya. Kasi part ng pagiging palengkera ang tumawad. Palengkera tayo. Natatawad tayo. Pwede rin kayo bumili ng mga iba-ibang klase dyan. Diba? May 10 pesos tayong discount. Thank you, ate girl. Yan, dahil nauhaw na kami sa pagbuburger, may burger, tapos dapat may panulak. May nakilala akong taga dun sa amin, nag-usap-usap kami, kwento-kwento, nag-chismis naman, kahit saan talaga. Okay. So, yan, papasok na ako ulit para makauwi na kami. Ayoko na makipag-dismisan, kuya. Okay, sige po, salamat. Okay, sa ilang minuto lang at uuwi na kami na. Kakain muna kami ng burger guys. Tapos para makakain na kami sa bahay dahil nagugutom na kami. And at paalis na kami. Pumara na kami ng taxi. Yan. Sabi ko dalhin nyo na to. Hindi pala sa amin yun. Wauwi na kami. Yan ang Commonwealth guys. Yan ang Commonwealth Market in front. So dito na ako lumaki sa lugar na yan guys. Yan kami nakatira dati sa Bilyong po street ng Manggahan. Kaya kabisado ko yung bawat sulok lang pala yung kinayan. Yan na rin ako lumaki since pumunta ako sa Manila 1999 nata. Nasa Manila na ako. Kabisado ko na yung bawat sulok ng Commonwealth. Botante ako sa Commonwealth Avenue. Diyan ako bumuboto. Hindi pa ako na-transfer dito sa bagong barangay ko ng matandang wala. Botante ako ng Commonwealth Avenue. Hindi ako botante ng sarili kong barangay. Alam niya ba yun? So, normal guys, dyan ako nakaupo talaga sa likod. Since may mga gamit sa likod, doon na lang ako sa harap. Ayoko talaga mumpo sa harap noon din ang masikip din sa likod. Kasi kapag nasa harap ka, nagmumukha pang bodyguard. Dapat doon ka sa likod. Yan, nakipagkwentuhan ako kay Manong driver hanggang nakarating. Kwento-kwento doon, kwento dito. Mahilig makipagkwentuhan si Kuya, naboboring siguro siya sa biyahe. Kaya yun, hanggang sa pagdating namin, nagkukwentuhan pa rin kami na kailang minuto ata kami nakapagkwentuhan at iteng 15 minutes na sa biyahe kami. Sige, kwento doon, kwento dito.
Subscribe daw ako ni Kuya Driver. Salamat, Kuya Driver. Pagkapapapasagin ka. Pagka okay na ito. Malapit na rin kami uuwi. Dahil Sandigan Bayan, guys. Sandigan Bayan. Yan. Iba na yung itsura talaga ng Commonwealth Avenue ngayon kumpara sa dati. Pwede, pag benta mo tayo sa iba, bilhin mo na ganito. Unti-unti lang. Tagtag pa lang. Pagkano na ba ganyan ang tricycle? 100. So, 150, 170 pa pinakamatas. Nice, brad. Eh ito, kita ka dito lang ngayon. Araw-araw ata. Magkano boundary mo sa ganito? 1K. Nay lang. Anay. Kasi yung ibang natatanong kong driver, 1. Yan, may nagmumura sa likod ko, guys. Pipicturan daw. Di ko alam na hindi ko maintindihan. Yan. Kwento-kwento kami ni Kuya. Marami siyang kwento sa atin guys kung paano daw magnegosyo ng taxi, ganito, gano'n. So, marami akong natututunan. Mahilig ako magkipagkwentuhan sa mga ganyan kasi marami akong napagkwentuhan sa kanila. Ayan, picturean ko lang sila yan sila guys. Masikip sa likod. Kita sila sa... Ayan, kasama pa rin sila. Ang ganda naman yan. Maganda rin ito. Maganda yung output. Ganyan, 4K solution. Ayan, in-explain nyo kay Kuya kung anong klaseng camera yung dala ko. Sabi ko sa inyo, yung ibang tao hindi nila alam na camera yung dala nila Pwede ko namin. rin siyang gamitin pang vlog para hindi masyadong Kaya, awkward na lang. napagkwentuhan kami kay Kuya mahaba-habang kwentuhan. Ilang views na ba? Ilang? Mababa pa lang, kaumpisa lang na 7K followers pa lang. Si 7. Hindi kumikita ka na. Konti pa lang. Pahambol na naman. Yung konti, lalaki yan. Lahat naman yun. Sabi na sa ibang vlogger, yung sa sasakyan. Punta sila yung ibang lugar para mag-vlog. I-vlog nila yung ano. Ganon din kami nagta-travel. Ako naman, hindi ko naman purpose for vlogging talaga. Yung parang gusto ko lang mag-video yung bawat kilos ko. Pero as usual, marami rin naman nagpapalo. Ganda rin yun kasi yung may ibang location, yung ibang view, yung ibang ano. Ano ba account mo? Nerds TV vlog. Ha? Nerds Uy TV vlog. Ito po siya. Nerds? Peria. Ah, okay. Ano na? Nerds Uy TV vlog. Okay. Nerds ko yun. Follow nyo po kami. Kasi, Kasi may mga pa-premyo rin kami dyan pag oh, sige. sige. Parang yung sasahurin mo, ipamimigay mo lang din. Yung discount ko paano? Dumami naman. Hindi naman yung ano. So kaya ito, may support. Lagi naman ibawan dyan. Yung iba kasi focus talaga eh, bawat araw. Kung ako naman, parang kung trip ko lang talaga. Karilin mo na. Busy rin sa business. Ah, may business kasi. Mahal kasi magkaroon ng ganitong taxi. Wala na pag ganito ano. Itong, Nasa 400,000. oo, kaya maganda ka ng 450,000. Nakakuha ka pa na dito kaganda. Ano yan? Bibili ka ng brand new car tapos ipapaprint mo sa taxi, gano'n? Or Hindi na, wala ka man lang mapipiling ano. Mayroon pumili ng prangkisa na. so dapat bibili kayong taxi na talaga. Oo, na may prangkisa. Pero, dapat yung magagamit mo pa ng mga ilang taon naman. Sa second hand, gano'n. Oo. Pag brand new ang bibili mo, saan ka makakabili? Pag bibili ka ng brand nyo, i-transfer mo lang yung prangkisa yung luma, ng luma. Tapos yung kotse gagawing pipinturahan na puti, gano'n? Oo. Okay. Ito, pagka bumili ka ng brand nyo, puti na. Pag-taxi mo lang din. Puti
kutina para ilalagyan na lang. Oo, maganda pa, gwapo pa. Kasi maganda original yung pintura niya. Ay, wala ka atang mabibiling taxi na talaga, no? Wala. Ay, second hand. Second hand na. Oo. Pinakamaganda ng taxi kaysa yung mga grab car na ngayon. Oo. Kasi ang grab car kasi, pag hindi ka binatuan ng Gooksy Grab, Walang para sa walang papasok na, walang pasahero. Samantala Hindi ka tulad dito na kilala ng tao, paparahin ka talaga. Taxi, pag hindi ka pinadala ng booking, Ikot-ikot ka lang. kapag-kapag ka lang. Kaya medyo, dapat sarili mo pa na Kung sarili mo siguro, diba Hirap ka rin. ang hirap pag- Nakamagkano kasi isang araw? sa ngayon. Nakaka 1.5 naman, pero yung mga malaki na iba, mga galing na yun. Pero hindi ako pa mo magaling. Tama na. So 1.5, kikitain mo yung 1.5 in 24 hours or 7-8 hours? Service trade, depende. Di tsambahan lang din. Meron mga iba, minsan 3,000. Net worth na yun, net na yun. Pero yung tsambahan lang yan. Tapos yung 900 sa may-ari ng taxi. Hindi, bawas na yun lahat. Kita mo na yun. Kita mo na yun. Yung Pati 1.5 na yun. kinain mo, lahat, Ah. bawas na lahat, malinis na yun. Pag sinabi kita rito, Malinis na yun. Yun na yung malinis. Ah, okay. Akala ko babawasan pa sa... Hindi na, gross yun, ang tawag doon, Ah, gross. okay. Yung gross, kunyari, kung gross ka ng 5,000. So malaki rin pala kinikita, no? Eh, tsambahan nga lang. Hindi lahat ng araw ganun. So pinaka-low na kinita mo sa isang araw, pinakamababa. Minsan, meron pang 500. Malinis na rin naman. Malinis naman yan. Okay na rin. Kaso kung nakikita ka na ng 500. Dati, nung nag-UB Express nga ako, kaya mo kumita ng 3,500. Net na yun. Pero kinabukasan, bakit hindi ka naman makabiyahe ng maaga kasi pagod ka sinagad-sagad mo yung biyahe. Yan eh. Mga maaaring sa kinabukasan, pagpagod ka na, baka mo, kalahati na siguro yung kita mo, kalahati na siguro. 3,500, gano'n. 1,000 na talaga. So kung sa'yo lang yung taxi, di mas malaki sana. Kung sa'yo yung taxi, pwede kang gumarahe ng anong gusto mong garahe. Pwede kang bumaya ng kung ano. Oo, kasi wala kang habulin na Oo. kota. Pero yung malakas na... Kasi Mahirap din pala. maghanap pa ng driver na matino. Kaya ito nga bago ko nawakan to, 5-6 na buwan na nakatahinga to. Sila makakuha ng matinong driver. O kasi kaya pala malinis siya, tignan mabili yung may-ari, no? Na hindi talaga babaro sa Yan ang bawat. nabangga ka naman. Eh, kung ang bumangga, yung Naka-insurance naman nata. saan yun? Sa damage ba? Ah, okay. Sa tao lang naka-insurance. O kasi pa 6 second hand, wala nang insurance. Kasi hindi pwede bumiyahin sa sasakyan na wala insurance. Pati tricycle na may insurance. Pero sa driver lang. Hindi, kasama sa'yo no? Basta may na-injured or namatay o ano sa insurance. Ayan at malapit na kami dumating sa bahay pero sige pa rin kwentuhan namin ni Manong driver. Pag brand. Diba? Ganun kahaba yung kwentuhan namin hanggang hindi talaga nakakarating. Hindi mapuputol yung kwentuhan namin. Puti nga dumating, tatapos din. Yung sira ng sasakyan. Pero mga ganyan advice ko guys, pwede kayo makapagkwentuhan sa mga driver na yan kasi para iwas na rin antok sa kanila. Kasi alam naman natin ang mga buhay ng mga driver is madalas antok ang kalaban nila. So para hindi sila mabuboard or hindi sila antukin, pwede natin silang kausapin. Parang pinakatulong na rin natin sa kanila yun. Kaya ganyan talaga yun guys. Dapat So pinakamababang kukuha ka ng taxi na second hand, yun yung aabutin ka ng 400, gano'n? Or Hindi naman. may 100, may 100. Baka 200 pa ngayon.
ganun. Pero yung 150, marami ka siyempre nga doon na ayusin mo. Hindi ka pwede. Talagang gagastos ka rin. Medyo luma na yun, yung pinaka-Batman tawag. Eh, 150 pa nga eh. Talaga. Pag-isipan ko nga parang gusto ko rin mo. Hindi harap hindi ka. Hindi na papakinabangan pa, maganda pa. Hindi naman kung ilang years pa yung buwan. Ayan at nasa bahay na kami guys. Ngayon, Kaya salamat sa panonood nito. Eh, alam ko medyo mahaba. pero kung Thank you pa so much. Sa mga gustong manalo ng mga papremyo namin, please share, follow, and like, or comment na rin sa aming mga vlog. Thank you so much everyone at mamimili kami kung sino yung karapat-dapat na followers namin na mabigyan ng reward. Thank you, bye-bye! Third one.